mga mare, welcome na naman po sa aking channel at ito na naman nga ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. Bago po ang lahat, pagpasensyahan nyo na nga po kung maingay dito sa aking kapaligiran kasi nga po yung aking tindahan talaga tabing kalsada lang, maraming nagdadaan ng mga sasakyan, ng mga truck, ng mga motor at mga, ayan, maiingay talaga mga mare ko, kaya pagpasensyahan nyo na po. At ito na naman nga, itong video na to is about sa GCash na naman po yung pag-uusapan natin ngayon kasi napakarami pa rin po talagang nagtatanong sa akin kung ano yung mga dapat nilang gawin kapag merong nagsisend sa kanila ng pera tapos naka-limit exceed sila, andun na yung nasa transaction history na nila, merong pumasok, halimbawa merong pumasok na 2,000 nasa transaction history na nila pero wala pa rin doon sa balance kasi nga po yung mga GCash nila is naka-limit exceed, hindi nila alam naka-limit exceed na yung GCash nila. So nasa transaction na nga na merong pumasok pero sa balance is wala pa. So nakakakaba yung ganun, di ba, lalo na nga po kung galing sa ibang bansa yung pera. So ito lang po, payo ko lang nga po sa mga naggagamit ng GCash dyan, kung meron man pong mga magsisend sa inyo, halimbawa sa sari-sari store. So di ba sa sari-sari store talaga yung mga GCash natin dito is palaging nai-exceed talaga, lalo na po kung marami talagang nagsisend. Kaya yung aking mga customer talaga, tinatanong ko sila kung halimbawa, kung meron magpapadala sa inyo ng malaki, lalo na kung abroad, isabihin nyo po muna sa akin. Kasi minsan nga yung GCash ko, hindi ko rin namamalayan na limit exceed na pala sa dami pong nagsisend ng pera. So yung iba nagchat-chat sa akin, ate pwede ba akong mag-send ng ganito? Tapos titignan ko kaagad yung GCash ko kung ilan pa yung limit exceed nito, kung hindi pa siya naka-limit exceed kasi nga napakahirap po. Kahit nasa transaction na natin, meron na doon yung pinaka-reference tapos wala pa sa balance natin dahil nga po palagi din nag-update ang GCash ngayon pa iba-iba. So dati nag-vlog po ako nung hindi pa palaging nag-update talaga yung GCash. Nag-vlog ako na merong nag-send sa akin ng mga pera tapos naka-limit exceed na ako, na re-receive ko pa rin talaga siya after 3 days po. 3 days po or minsan 2 days lang yung aking hihintayin. Si GCash na talaga yung nag-a-adjust. So papasok pa rin po siya sa aking balance kahit na naka-limit exceed na po ako. Pero ngayon, iba na mga mare ko dahil nga palaging update talaga ang GCash. Marami ring nagbabago or marami silang binabago. So, ito nga po, na-try ko na rin ito or naranasan ko na rin ito nung mga nakaraang buwan. So, nag-send po ako sa GCash ko ng 10,000 kasi nga ibabayad ko talaga siya sa kuryente kasi dito sa aking tindahan is tumatanggap din po ako ng mga pay bills kasi dagdag kita nga naman po yun. So, ang ginamit ko is yung Producers Bank. Producers Bank to GCash po. Nag-send ako ng 10,000 sa aking GCash. Hindi ko nakita. Is naka-limit exceed na po pala siya. Nag-send ako ng 10,000 pesos. Tapos, nabawasan talaga yung laman ng account ko. Laman ng bangko ko is nabawasan. Nung inopen ko po yung GCash ko, is wala po doon yung sinend ko na 3,000. Pero tinignan ko doon sa transaction ko, andon. Meron na po, na-send ko na talaga yung 10,000. Pero, wala pa sa aking balance. Nabawasan yung producers ko, nabawasan yung laman ng bangko ko ng 10,000. Pero, yung GCash ko is walang laman na 10,000. So, nagtataka ako, bakit wala? Tinignan ko ngayon yung aking GCash, yung limit exceed na pala siya. Hindi na siya pwedeng send ng 10,000 kasi 1,000 na lang yung pwedeng isend. So, naghintay po ako after 3 days. After 3 days, mga mare ko, is bumalik po siya sa aking bangko. Bumalik po siya sa producers. Hindi po siya pumasok sa GCash ko kung hindi po bumalik po doon sa aking bangko. Dati kasi, nung hindi pa palagi talagang nag-update ang GCash, pumapasok po talaga sa GCash ko kahit po mag-send po ako ng ilan. Yung GCash na po talaga yung nag-a-adjust para po maipasok yung pera na sinend ko. Pero ngayon, iba na nga po. Babalik po ito sa sender. Buti na nga lang din po ako yung nag-send sa sarili ko. So, Producers Bank to GCash, bumalik po siya sa Producers Bank. So, ayan. Kaya po yung mga nagtatanong po sa akin, so meron naman po yung iba po is sinasagot ko po sila. Katulad kahapon, meron na naman pong nagtanong sa akin, ano daw po yung dapat nilang gawin kasi nag-send nga daw po sila sa GCash nila
pero nakalimit exceed sila, nandun na sa kanilang transaction, nakalimit exceed naman pala sila. So, wala pa rin yung balance kasi nga, limit exceed, hindi po talaga papasok yun. Babalik po ito sa sender, lalo na po yung mga nasa ibang bansa. So, kung magpapadala po kayo dito sa Pilipinas, kung GCash po ang gagamitin nyo, kung meron po kayong pagsisendan, tanong nyo po muna sa kanila kung nakalimit exceed po kasi kung nakalimit exceed po yung mga GCash nila kasi napakahirap po talaga halimbawa diyan po sa abroad. So nagpadala lang po kayo sa mga remittance diyan, pumasok na po successful na po yung pinadala nyo na 5,000, halimbawa 5,000 naka-successful na siya. Tapos yung GCash na pagsisendan nyo is nakalimit na lang pala siya ng 1,000 pesos, tapos successful po, ayun talaga nakakakaba. Kasi hindi po talaga papasok, babalik po ito sa sender. So, kayo po, ang gagawin nyo naman dyan, kung kayo po ay nasa abroad, tapos nag-send lang kayo gamit ang remittance, ayan, puntahan nyo na lang po yung pinagsendan nyo. Tanong nyo po sa kanila kung bumalik po sa kanila yung sinend nyo na pera kasi napakahirap na po ngayon talaga sa palaging update po ng GCash. So, kung meron po kayong mga ibang itatanong pa sa akin about sa GCash, pasensya na po kayo kung late man ako nagre-reply. At least nga po nare-replyan ko kayo kahit pa paano. So, alam niyo naman po, ang isang may sari-sari store talaga is napaka-busy mga mare ko. So, ayan, marami talagang nagtatanong sa akin. So, kung meron man po kayong gustong itanong, i-message nyo na lang po ako sa Facebook ko. Ihalagay ko na lang dito sa baba. Tapos po, yung iba, nagtatanong din sila sa akin kung yung, anong tawag dito, kung maglo-load daw ba sila. Nakakadagdag daw po ba yon sa pagka-limit exceed. So, hindi po. Kung maglo-load po kayo gamit ang GCash, hindi po siya naisasama doon sa limit exceed nyo. Ang naisasama lang po doon kung meron pong nagsisend sa inyo. Pero sa load po is wala. Hindi siya dumadagdag po sa limit exceed ng inyong mga GCash. At kung meron din pong mga nagtatanong sa akin kung ano daw po yung ginawa ko kaya naging 500,000 po yung limit ko sa GCash, is meron na po akong video about dyan. So, kung hindi nyo po napanood yun, gagawa na lang po ulit ako ng panibagong video kasi nga po itong aking GCash is nag-update na naman. Hindi ko siya ma-open. So, hindi ko ma-open itong GCash ko kasi yung nakalagay dito sa GCash ko is yung name ni Mr. Kaya ayan, wala siya, nasa bukid siya. So, mamaya siguro is iaano ko na lang, ipapapaste scan ko na lang sa kanya. Ayan na nga, mamaya ipapapaste scan ko kay Mr. Itong isa namin GCash kasi nga nag-update na naman siya mga mare ko at ito nga meron na naman panibagong update. Yes, register this phone, no, back to login. So, ayun yung panibagong update na naman ng GCash mga mare ko. So, ilagay ko dyan sa taas. Ito nga, dahil palaging ang papalit-palit or palaging nag-update ang GCash, ingat-ingat na lang po tayo sa pagsisend ng pera at itanong natin yung mga pagsisendan natin kung nakalimit exceed po ba yung GCash nila para hindi rin po tayo kabahan at para hindi rin tayo mahirapan kung malaki man yung isisend nyo na pera sa inyong mga loved ones. So, ayan, hanggang dito na lang po muna ang video na to. At kung meron pa po kayong ibang katanungan, i-message nyo na lang po ko sa aking Facebook. At sa mga hindi pa nga po nakasubscribe sa aking channel, pa-subscribe na rin po mga mare ko. At maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang.